Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog upload dito sa Talking Toshi TV. Yes! Simulan natin agad ang ating pag-uusapan o ang paksa natin ngayon. Ang walang hinto. Sana huminto na, no? Pero palagay ko magtutuloy-tuloy pa yan, no? Kahit sa mga susunod pa mga panahon, ano? Medyo titigil ngayon pero tutuloy-tuloy pa rin yan hanggang sa dulo, no? Okay? Hindi lang natin alam kung kailan matatapos, pero palagay ko hindi lang dito matatapos hanggang magtutuloy-tuloy pa yan, ano? Kung merong tayong makikita mga developments, ano? Sa pagsasalita, sa kanilang mga opinions. Ang tinutukoy po natin dito sa alitan, no? Sagutan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Okay? Na involved dito si former President Rodrigo Roa Duterte at ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay? So, magbibigay lang po ako ng analysis sa inyo. At meron po akong ibibigay po sa inyo na maaaring dahilan. No? Maaaring isa sa mga dahilan. Kung hindi po ito yung main na dahilan, ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit, no? Kung bakit nagtutuloy-tuloy po ito. Okay? Kung matatandaan po natin mga kababayan, ang Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang nagsimula po nito. Sa kanya po nagsimula po lahat nito. Sa kanyang pang-atake dito sa current na Pangulo po natin na si Ferdinand Marcos Jr. Okay, so lahat ng mga hindi niya nagugustuhan, no? Mula sa pagsasabi na bangag, meron tayong adik na presidente. Okay? Sa kanya, sa panig po nila nagsimula yan sa mga Duterte. Okay? Kung lalaliman at magbabalik tanaw tayo. Now, bakit kaya nasasabi ni former President Rodrigo Duterte ito? Okay? At ba't siya nagtutuloy-tuloy, no? At walang tigil na nagbibigay ng komento, ng maanghang na mga komento tungkol dito sa panunungkulan ni Bongbong Marcos, ni PBBM. Okay? Bibigyan ko po kayo ng isang dahilan. Ito po, na-discovery po natin mga kababayan. Siguro ito po ang isa sa mga dahilan bakit hindi talaga tumitigil, no? Ang mga sagutan ng ang magkabilang panig hindi magkasundo. Okay? Dahil siguro dito. Okay? Pakinggan po natin ito. Ni VP Duterte na hindi nila napag-uusapan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anumang issue tungkol sa politika. Palabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin before 2016, bago pa man siya naging Pangulo. Nung naging Pangulo na siya hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya, yun yung napapag-usapan. Okay, narinig niyo po ang dahilan, mga kababayan. Ang dahilan po, hindi raw po sila nag-uusap o hindi nila napapag-usapan ang politika o governance, no? Nilang mag-ama. Siguro doon na rin sa kanya mga siblings, sa kanya mga kapatid na lalaki. Si Pulong at saka si Baste. Kaya naman pala, sarado kasi yung line of communication tungkol dito sa topic na ito.
Okay? In one way or the other, family reunion yan, o nagkikita man sila sa bahay, or ano man, nandyan sa opisina, sa trabaho, no? O kung nagkikita sila casually, hindi raw nila napag-uusapan. Kaya naman pala, mga kababayan, dapat open ang communication natin, no? Kahit kanino. Okay? Huwag natin isasara o ibablock. Once kasi na yung line of communication natin, ano, maski sa kahit anumang uri ng komunikasyon o relationship, once iblinak natin, sinara natin, hinarangan natin, naglagay tayo ng harang, ng barrier, ng communication barrier, hindi mag-work out ang isang relationship, mga kababayan. Kailangan open communication lines, no? Specifically with your father and with your siblings. Kaya naman pala tuloy-tuloy no? Hindi na pagsasabihan, o hindi siguro, wag naman natin gamitin yung napagsasabihan, hindi na papakiusapan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na, daddy, no? Or kung ano man ang tawag niya. Ako po ay nanunungkulan dito sa administrasyon ni PBBM. Ako po ang Vice President po niya at sabay po kaming tumakbo sa unit team. Baka naman pwedeng tigil yun na nila Baste at saka nila Pulong yung mga maanghang na mga statements nito tungkol dito sa pangulo natin, dahil ako po ang maiipit at malalagay sa alanganin. Hindi niya kasi mabanggit yon dahil ayan mismo, right from the horse's mouth, mga kababayan, hindi raw nila napag-uusapan ng politika kapag sila ay nagkikita or meron silang affair or anuman. Okay? Kung siguro nakapag-usap sila, very seldom ang topic na yan na napapag-usapan nila. So, saan pa ipapasok ni VP Sara Duterte na siya ay makiusap dun sa kanyang tatay at saka dun sa kanyang mga siblings, sa kanyang mga kapatid? Okay? Yan po, mga kababayan, ang isa sa mga dahilan na nakikita ko, nararamdaman ko, bakit dire-diretso si former President Duterte sa pag-atake sa current president po natin na si PBBM. Yan. Okay? Yan po isa sa mga dahilan. Nagkaroon sila ng communication barrier. Hindi open ang communication nila tungkol dito sa topic na to, sa specific topic na ito. Okay? Yan na po ang isang dahilan. Mamaya, aangkla po tayo dyan sa usaping yan o yan sa dahilang yan. Magti-trickle down yan sa mga susunod pang mga topics sa ating tatalakayin. Ano? Okay. Samantala, gusto ko lang pong bigyan ng reaction itong kanyang reply kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Dahil kung matatandaan nyo po, mga kababayan, nagbigay ng statement si Lam, Lam daw, si First Lady sa interview ni Anthony Taberna na bad shot na yan sa akin, sabi ni First Lady VP Sara Duterte, bad shot na yan sa akin, okay. Bibigyan lang natin ng reaction itong mga statement or response ni VP Sara Duterte sa naging statement na bad shot na ako sa iyo. Statement ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Patugtugin po natin, mga kababayan. Tapos iisa-isahin natin, puputol-putulin po natin, saka tayo magbibigay ng reaction natin or ng ating opinion, mga kababayan. Pag umahinin po ninyo, medyo mabagal lang po ang internet natin. Eto po. Dali lang po, mga kababayan, ha. High cholesterol, drink Del Monte Heart Smart with... Ano ko, merong ads. Talaga naman. Okay, go. Tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos. Ulisin natin. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin. Okay, dyan muna tayo, mga kababayan. Bilang tao raw,
karapatan daw ni First Lady na makaramdam ng galit, ano? Okay. Alam nyo palang may karapatan yung tao na magalit, masaktan ng damdamin. Nung sinabi ng kanyang daddy, no? Ng kanyang tatay ni former President Rodrigo Duterte na bangag, mayroon tayong adik na presidente at ano-ano pa. Ay, hindi ko lang masyado na matandaan. Yun na naman kasi ang pinaka-highlight ng mga sinasabi po niya, no? Okay? Alam niyo po palang merong karapatan na masaktan ng isang tao sa mga sasabihin na hindi maganda sa kanya. Okay? Bakit itinuloy pa rin na banatan, mga kababayan? Okay? Kung babalik na rin natin ang sitwasyon, kung si PBBM ang babanat kay former President Rodrigo Duterte, matuwa rin kaya ang kampo ng mga Duterte? Yun lang naman ang sikreto po dyan. Babalik na rin nyo lang po yung sitwasyon. Ikaw na naninira, no? Siya naninira or siyang nagbibigay ng mga hindi magandang komento tungkol sa isang tao. In general. Balik na rin mo yung sitwasyon. Kung kaya itong mga sinasabi ko dito sa taong ito, sabihin din kaya sa akin, matutuwa kaya ako? Kung sila merong karapatan na masaktan, okay? Karapatan na masaktan, ikaw rin dapat yung nagsasalita, you have no right to speak, no? Anything that is bad or derogatory sa person ng isang tao na wala namang ginagawang masama sa iyo. Okay? Sabi nga, kaya nga sinimulan ko kanina mga kababayan na sa kampo ng Duterte nagsimula yan No? Nagsimula yan din sa kampo ng Duterte, tapos sunod-sunod na yan. Okay? At kung sino-sino ng mga personality ang naging na-involve dahil lang sa simpleng salita na hindi maganda. Okay? So alam pala natin na may karapatan masaktan ang isang tao at magalit. Bakit pa natin kailangan birahin pa? No? Ba't kailangan pang birahin? Alam naman pala natin may karapatan yung isang tao na masaktan. Diba? Ibig sabihin, babalik ta rin mo na yung sitwasyon. Kung sa akin kaya sabihin to, hindi rin kaya ako magalit. Di siyempre, meron din, kakatwira ko rin, meron din akong karapatang magalit. Ganun lang po yung mga kababayan. Okay? Kung naisip lang nila na ito ay ngayon lang nila kasi naisip yan na nangyari yan Kung dati naisip na nila, may karapatang masaktan yan pag sinabi ko to. Hindi mo nasasabihin yun. Hindi open. Diba? Mga kababayan? Sige, tuloy natin sinasabi ni VP Sara Duterte. Amin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Okay. Wala raw kilalaman sa mandato ni VP Sara Duterte yung sama ng loob na nararamdaman ni First Lady Lisa Araneta Marcos. I beg to disagree po. Mawalang galang na po VP Sara Duterte dahil alam nyo kahit sa isang opisina, sa isang kumpanya, pribadong kumpanya, kapag ka ang relationship nyo sa loob, no? I'm speaking of management, kasi planning, organizing, leading, controlling, When you organize something, you put people inside the company. You place them into their designated rightful position. Okay? Doon sa function na yun, doon mo siya ilalagay. Ngayon, VP Sara tayo. Vice President po tayo. Okay? Although hindi political in nature ang posisyon ng asawa ng Pangulo. Dahil First Lady lang siya, Dahil wala naman siyang pwesto sa gobyerno. Okay?
Hindi naman siya politika, hindi naman siya tumakbo para manalo. Okay? Still, extension yan ng Pangulo. Part siya ng Pangulo. Okay? Asawa po niya yan. Okay? Alright? At kapag ka sinabi mong walang kinalaman yung mandato mo, yung pagiging VP mo, yung function mo as VP sa gobyerno, sa pamahalaan ng Pangulong Marcos Jr., sinabi mong walang kinalaman yung sama ng loob niya doon, hindi tama. Magkakaroon pa rin talaga ng relationship yung inyong mandato, yung function po ninyo, yung pagkakalagay sa inyo na VP, pagkaka-elect sa inyo na VP, doon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Specifically ngayon, sa Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang asawa. Okay? Paano kayo magtatrabaho? Paano tayo magtatrabaho? And paano tayo mag-unite as one? Okay? Paano tayo? Kasi ang isang organisasyon, okay, ang objective niyan is to reach their goals. No? Working together. Paano kayo mag-work together kung merong sama ng loob yung isang miyembro dun sa isang miyembro? Hindi kayo makakapag-function well niyan. Kahit sabihin mo pang first lady lang yan, kaya nga sinabi ko na kanina, kahit first lady yan na wala namang, no, they don't meddle into these things sa gobyerno, hindi naman nakikialam yung first lady sa functions ng president, sa vice president, and other positions in the government. Okay? Kahit, even if your relationship with the first family matters also as well. Okay? So, as VP, or Senate President, or Speaker of the House, ano man ang function mo sa gobyerno, okay, will have a relationship, direct relationship with the President and the family of the President. Tatandaan po natin yan, mga kababayan. How can we work as a country, no? United, no? Which ang ating goal is to have progress. Tayo mismo nagkakaroon ng alitan, ng sama ng loob. Paano tayo gagalaw niyan? Okay? Paano? Mag-aaway-aaway na lang tayo araw-araw niyan. Nare-realize po ba natin yung mga kababayan? Mag-aaway-aaway na lang tayo. Wala na tayong ginawang magaling. Wala na tayong ginawang maganda. Kundi mag-aaway-aaway na lang tayo. Kung sasabihin natin walang relationship yung mandato mo or yung function mo doon sa sama ng loob na nararamdaman ng isang tao, or in this case ni Lisa Araneta Marcos, ni First Lady. So sa akin medyo off yung sagot na yon or yung statement na yon. Okay? Tuloy natin sinasabi ni VP Sara. Igsuunan, nagatubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Ako, nag-German na kanina. Hindi ko naintindihan yung bandang dulo. Okay, anyway. Kunin natin yung bandang huli, Nagbanggit siya ng mga problema ng Pilipinas. At sa dulo, bago siya nagpasala, kasi syukran means I think sa Saudi Arabia, ginagamit yung syukran or thank you yun, kung di ako nagkakamali. I-correct nyo na lang po ako, Okay. Bago siya nagpasalamat, unahin natin daw ang Pilipinas. Okay? Unahin pala ang Pilipinas, yung mga problema ng Pilipinas.
In-enumerate niya kasi kanina, insurgency, droga, criminality, what else? Yung kakapusan sa supply ng food, ng tubig, etc. etc. Lahat ng problema ng Pilipinas, yung mga major problems sa Pilipinas na gusto niyang solusyonan. Okay? Doon daw dapat mag-focus, unahin natin ang Pilipinas. Bakit hindi natin po masabi ito, mga kababayan? No? Mawalang galang na ulit, VP Sara Duterte. Bakit hindi po natin masabi po ito? Hindi po natin masabi po ito sa ating mga kapatid at sa ating tatay. Na tigilan na po natin, Daddy, mga kapatid, yung paninira, pagbibigay ng statements na maanghang, na wala naman tayong pruweba. Okay? Wala. Puro salita lang yun eh. Okay? Wala naman tayong nakikitang pruweba. Okay? So, para umusad na lang po tayo, magkaroon tayo ng progress sa ating gobyerno, para huwag ma-hamper, no? Yung gobyerno sa kanyang layunin na magkaroon ng progreso ang bayang ito. Huwag na lang po tayo magsalita. Kung ayaw natin yung presidente na nanalo, huwag na lang po tayo magsalita. Kung hindi natin kayang, ito, mga kababayan, kung hindi natin kayang suportahan ang Pangulo, ang gobyerno in general, no? Yung namumuno sa atin, namiminuno sa atin, no? Kung hindi po natin kaya na suportahan ng gobyerno and other function and other agencies of the government, mapa-legislative, mapa-judiciary, wag na lang po tayong kumibo, mga kababayan. Yun sana ang sabihin ni VP Sara Duterte sa kanyang daddy, sa kanyang tatay, at sa kanyang mga kapatid. Kasi po, ako po ang naiipit sa bandang huli. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung sino ang papanigan ko. Pag pumanig po ako sa inyo, may sasabihin. Pagka pumanig po ako sa administrasyon, may sasabihin din po. Ano po ba ang gagawin ko? Naiipit po ako sa dalawang nag-uumpugang bato. Kaya ewan ko ha, hindi ko lang alam ang saloobin ni Sara Duterte, kung saan ang inclination niya, sa daddy ba niya, sa pamilya ba niya, o dito sa pinagtatrabahuhan niyang or sa kanyang elected position or sa paglilingkod sa bayan. Hindi lang po natin alam. Okay? In-enumerate na po natin yung mga problema. Bakit hindi na lang po yun ang unahin natin? Yun na lang sana sabihin mo sa pamilya natin, VP Sara. Mawalang galang na po. Suggestion lang po. Okay? O bakit hindi natin na ibibigay yung impormasyon na yan sa ating mga kamag-anak, sa daddy natin, sa ating mga kapatid? Again, babalik tayo dun sa aking sinabing dahilan kanina. Kaya nagtutuloy-tuloy ito, walang tigil, dahil sarado ang line of communication. Right from the horse's mouth kanina, sabi ni VP Sara Duterte, hindi raw sila nag-uusap tungkol sa politika, sa governance ng kanyang daddy, maging siguro na rin, no, sa kanyang mga kapatid. Kung doon sa tatay, hindi sila nag-uusap, doon pa kaya sa mga kapatid niya na, di ba? It's very seldom naman siguro sila magkita. Doon sa tatay na nga niya, hindi na sila nag-uusap Casual na nga lang na usapan, hindi pa nila nag-uusapan yung politika. Hindi maipasok siguro ni VP Sara Duterte na, Daddy, tigilan nyo na po yung mga manghang na mga statements tungkol dito sa, di ba? Kung sinabi niya na, pakiusapan niya ng maayos, siguro medyo magme-mellow down ito, magsisimmer down itong si former President Rodrigo Duterte. Okay? Wala po wala, dire-diretso Dahil, bakit? Sarado ang communication lines. May communication barrier. Hindi nila napag-uusapan. Kahit sa mga ordinary affairs, sa family affairs, no? Dapat napapag-usapan yan. Okay? Maisingit nyo man lang. Pagkakataon nyo na yan
na masabi na para matapos na. Wala na lang away. Okay? Dapat kontrolin po natin mga kababayan ang ating dila. Kasi walang tigil yan. Wala namang hindi naman napapagod sa pagsasalita yan eh. O daldal. O wala. Pagka nagsalita ka may masasaktan. Okay? Kapag nagsalita ka mayroong aangal, etc. So marami lang maapektuhan pag nagsalita pa. So sana maitawid niya ito ni VP Sara sa kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay na tigilan na po. Let's move on and have progress in this country. Okay? Kung hindi natin kayang suportahan ng gobyerno, wag na lang po tayo magsalita. Mas maganda pa 'yun. Nagsasalita pa, mas destructive pa ang nangyayari. Okay? Imbis na mag-concentrate yung mga officials natin sa government sa kanilang mga functions, sa kanilang dapat gawin, sumasabay pa itong mga ganito. Okay? Yan po yung ating opinion dyan sa reply ni VP Sara Duterte. Okay? Ngayon, yung soft response ni BBM naman dito sa issue na ito. Ilan nyo po ang sumagot si BBM, hindi masyadong hindi masyadong matapang, hindi masyadong parang bengador, hindi without vengeance kumbaga, hindi palaban. Okay? Sasagot siya, in a mild manner, sa paraang mahinahon. Okay? Nagpapakita lang daw yun, sabi ng iba na, yan nga, talagang weak character ang ipinakikita ng ating Pangulo, weak leader, Okay? At meron siyang, hindi raw siya komportable sa pagharap sa mga hamon, head-on. Okay? Kaya nangangamba yung iba, baka pagka meron dumating na sakuna o malaking problema, hindi niya masolusyonan. Okay? Yung mga major problems and challenges ng ng gobyerno o ng Pilipinas, baka hindi niya masolusyonan. Natatakot yung iba. Okay? Ngayon, iugnay natin ito dun sa, kalalabas lang na balita. Hindi raw niya tatanggalin, kasi marami na nananawagan na mag-resign si VP Sara Duterte sa DepEd, which is, hindi ginagawa, o ayaw, palagay ko, Kasi walang inaction, because of inaction or wala naman siyang sinasabi na magre-resign ako, palagay ko gusto pa rin niya maging DepEd Secretary. Okay. Doon tayo sa kabila. Pangulong Marcos, tatanggalin niyo po ba si VP Sara Duterte sa DepEd dahil ganito na nga nangyayari, hindi raw tatanggalin ni PBBM. Hindi raw niya tatanggalin si Sara. Hindi naman daw corrupt, hindi naman daw wala naman sakit. Okay? Matino naman. Okay, tapos kung there's no reason. Okay? There's no reason. Siguro nag-usap na sila, Okay? Yan. Bakit ganun? Bakit soft, mahinahon? Okay? Bakit ganun? Kumbaga parang he's just trying to simmer down the situation. Okay? Kumbaga parang wala na lang away, para less ang friction, para kasi naglalagablab yung apoy ni dating Pangulong Duterte pagdating sa kanya, para hindi na maglagay ng gas na dagdagan, para hindi na magatungan pa. Sasagot ako ng malumanay, which is sa akin, para sa akin, hindi ako makamarcos, Okay? Wala naman ako sinusuportahan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako bumoto nung nakaraan. 2 beses na ako hindi bumoboto. Siguro nawala na ako na-disenfranchise na ako, Okay? So, ang sa akin lang po, portao, Kapag halimbawa yung hindi mo kasundo, nagsalita ng hindi maganda para sa iyo, ako, para just to buy peace, matigil na lang. Huwag ka na lang sumagot. Marami na po akong karanasan na ganyan.
Ako po, hindi ako masyadong nagsasagot pagka halimbawa bira ka ng bira. Pabayaan mo muna. Tapos saka kayo mag-usap pagka pareho na kayong malamig ang ulo. Okay? Huwag mo sasalubungin. Don't fight fire with fire. Okay? Kumbaga parang mas maganda yung hindi mo na patulan pa yung mga sinasabi niya. Okay? Kaya lang si Pangulong Marcos Jr. kasi public figure siya. So, laging may aabangan sa kanyang sagot ang media. So, kailangan mayroon kang isasagot. Sasagot ka pero mild-mannered, no? Meron pa ring merong pagkahinahon, no? Which is for me is the correct way to kung talagang kailangan mo sumagot, hindi mo kailangan sumagot na pabalang or pasugod, palaban or something, na makikipag-away ka, makikipagbardago lang ka. Okay? Yun, para sa akin tama yung paraan ng pagsagot niya. Okay? Tatandaan po natin, no? Kung mapapansin nyo, ang mga Duterte, sa salita dinadaan yan. Okay? Masakit magsalita. May mura pa kuminsan. Okay? Pero ang mga Marcos, magmula doon sa tatay niya, kung mga nabuhay na doon, no? Ito ang pinagagana. Tapos saka siya magsasalita. Isip muna bago siya magsalita. Kung mapapansin nyo, kaya pag nagsalita si Bongbong Marcos, mahinahon siya. Napag-isipan na niya. Okay? Hindi yung nagsalita ka kahapon, babaguhin mo sa susunod na araw. Okay? Tapos, sasabihin mo, hindi mo naman sinabing ganon, hindi mo sinabing ganito. Mahirap yung ganon, mga kababayan. So, sa akin, yung mga harsh accusations, hindi niya hindi niya sinasalubong head on. That's good for me, Okay? Inaayos niya nga yung mga bagay, Inaayos niya yung mga bagay-bagay in a peaceful manner, Okay? I'm sure naman na meron siyang ginagawa, para masolusyonan itong mga bagay-bagay na itong alitan na to, Sabi nga niya, yung asawa niya, si First Lady, hindi naman politiko yan na sila mga politiko, manhid na kami sa mga maanghang na mga salita, sa mga insults, sa mga ganito, batuhan ng putik. Okay? Si First Lady, syempre aalma yan. Sabi niya. Yan ang katwiran niya. No? So, tama yun, hindi ako makamarcos, hindi ako pumakampi kay Marcos, At hindi ko sinuportahan si Marcos, hindi naman ako bumoto. Okay? Yan. Para sa akin lang, yung portao, yung paraan ng pagsagot niya, okay yun para sa akin. Ngayon, pwede mag-backfire sa kanya yan, kay Pangulong Marcos, yung ganyang pagsagot niya. Kung tatandaan, ang winawarningan lang po na binibigyan lang natin ng advice si Pangulong Marcos, tatandaan po natin na mga Duterte can do something. Ngayon, nagsisimula na sila. Gusto kasi nilang iupo, ito ang dahilan. Gusto kasi nilang iupo si Sara Duterte bilang presidente. Once na kumalas si VP Sara, hintayin nyo lang, pag kumalas yan sa administrasyon at nawalan siya ng posisyon diyan sa gobyerno or sa pamahalaan, sa executive department, baka kasi ngayon palang VP sumasali-sali na sa rally ng mga Duterte. What more pagka wala na siyang function, inalisan na siya ng function or tungkulin sa pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Okay? So this is a developing story. Titingnan pa rin natin kung ano magiging mga repercussions itong mga pangyayaring ito. Meron po, tiyak na tiyak po yan, meron po mga epekto po yan sa ating mga susunod pang susubaybayan na mga behavior nila, mga pasaring nila, mga salitaan nila.
Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi matatapos yan. Abangan lang natin mga kababayan. Okay? Yan. So, yan lang mga kababayan ang aking opinion dyan sa nangyayari na yan. Ano? Magmula doon sa rally na sinabi ni dating Pangulong Duterte na we have a addict president. We have a president that is an addict, bangag. Doon nagsimula yan down the line. Ayan. Nabigyan natin ng munting analysis na mula po sa akin. Ipagpaumanhin po ninyo kung meron po ako nasabing hindi maganda. Opinion ko lang po ito mga kababayan at wala po akong sinusuportahan kahit sa kanila. Ako po ay yung paraan lang ng gobyerno ang aking inaalala. In general. Kahit sinong nakaupo dyan, mga kababayan, governance in general ang aking gustong iparating. Ano? At yung mga taong nakapaligid doon, okay? Kasi nagkapalad naman tayo na makaintindi ng konting management, okay? Sa isang organisasyon, na isang kumpanya. So, maihalin tulad natin ng isang private company sa pamahalaan. Larger scale nga lang. Ano? So, kung hindi kayo nagkakasundo-sundo dyan, hindi magkakaroon o hindi natin ma-achieve ang ating goals and objectives, mga kababayan. So, sama-sama natin sanang pagsikapan na masuportahan itong gobyernong ito. Kahit sino pa ang nakaupo. Okay? Yan biblical din yan. Ano? Igalang ninyo ang hari, sabi sa Biblia. Okay? So yan mga kababayan, hanggang dito na lamang po mga kababayan, medyo nahaba po tayo, no? Okay? Patuloy po tayong tumutok sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Napakadali lang po ang gagawin nyo. Iaangat nyo lang po yung kamay ninyo, tapos pipindutin nyo lang po yung subscribe button. Ayan, okay. Subscribe button. Pindot lang. Okay na po yan. Tapos, kung may oras pa po kayo, spare time, i-like po ninyo at follow ang ating Facebook account, no? Or Facebook fan page, Talking Toshi TV. Lumalaki na po ang ating community. Alright, salamat po sa pagsuporta po ninyo. Hanggang dito na lamang po. Maging mayaman po tayo sa Panginoong Diyos at wag sa ating mga sarili. Ingatan nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng oras at pagkakataon. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan.